pinagbintangang nagnakaw ng Rolex. Ang kasambahay ko ay palihim na nag-iwan ng isang basag na cellphone. Nang buksan ko ang laman nito, natuklasan kong pinaplano pala ng asawa ko ang aking kamatayan para sa yaman. Ang sinag ng umaga ay tumatagos sa malalaking bintanang salamin sa aming silid kainan, kumikinang sa mga puting porselana at pilak na kubyertos na maayos na nakahain. Ang halimuyak ng kapeng barako at bagong lutong sinangag, ang paboritong almusal ni Paulo, ay umaalingasaw mula sa kusina. Sa unang tingin, ang buhay ni Andrea ay parang isang eksena sa pelikula. May gwapo at matagumpay siyang asawa, isang marangyang bahay sa isang elite na subdivision sa Makati, at kalayaang pinansyal. Inilapag ni Andrea ang tasa ng kape sa kanang bahagi ng plato ni Paulo. Bahagyang napangiti nang marinig ang mga yabag ng kanyang asawa pababa ng hagdanan. Ngunit ang ngiting iyon ay dahan-dahang naglaho nang makita ang itsura ni Paulo. Hindi siya mukhang ang karaniwang kalmado at kagalang-galang na marketing director. Namumula ang kanyang mukha, bahagyang magulo ang buhok, at humahabol ang kanyang hininga. Suot na niya ang kanyang puting polo, ngunit hindi pa nakakabit ang butones sa kaliwang manggas. Hinahayaang nakalantad ang kanyang pulso. Mahal, anong problema? Malambing na tanong ni Andrea. Sinusubukang hawakan ang braso ng kanyang asawa. Mariing iniwas ni Paulo ang kamay, at ang kanyang mga mata ay ligaw na naglibot sa buong silid. Yung relo ko, Andrea. Yung Rolex Daytona. Saan mo nilagay? Kumunot ang noo ni Andrea. Yung Rolex? Yung regalo sa ating wedding anniversary? Di ba palagi mong nilalagay yan sa watchwinder? Sa ibabaw ng dresser? Wala doon, sigaw ni Paulo. Ang kanyang boses ay mas mataas kaysa sa karaniwan, na ikinagulat ni Andrea. Hinalughog ko na roon. Sa mga drawer, sa bulsa ng mga Amerikana ko, wala lahat. Nandoon ang kahon, pero wala ang laman. Baka nakalimutan mo kung saan mo na ilagay kagabi pag uwi mo galing opisina. Pagpapakalma ni Andrea, kahit na nagsisimula nang bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa hindi normal na pagkasindak sa mga mata ni Paulo. Mamahaling relo nga iyon. Umaabot sa milyon-milyong piso ang halaga. Ngunit ang reaksyon ni Paulo ay parabang nakasalalay ang kanyang buhay sa bagay na iyon. Hindi ko nakalimutan, Andrea. Palagi ko itong inilalagay doon. Kinusot ni Paulo ang kanyang mukha ng marahas. May meeting ako ngayon kasama ang isang malaking kliyente. Big boss mula sa Singapore. Ang itsura ay lahat. Kung nawala ang relong iyon, hindi tinapos ni Paulo ang kanyang pangungusap. Sa halip, lumingon siya at matalim na tumitig sa direksyon ng malinis na kusina, kung saan isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang nagpupunas ng pantry counter. Si Manang Lita. Ang babaeng nasa edad 50 na ay nagtatrabaho na para kay Andrea bago pa man siya ikasal. 10 taon ng serbisyo na walang kapintasan. Yumuko si Manang Lita, bahagyang nanginginig ang katawan habang nararamdaman ang biglaang tensyon na pumuno sa silid. Manang! Malakas na tawag ni Paulo. Nagulat si Manang Lita. Halos mabitawan ang basahan sa kanyang kamay. Opo, sir. Nakita mo ba ang relo ko? Yung pilak ang kadena, itim ang dial, na karaniwan kong inilalagay sa dresser. Hindi po, sir. Hindi po ako nangangahas na galawin ang mga gamit sa dresser ninyo ni Ma'am Andrea. Nililinis ko lang po ang sahig. Nanginginig na sagot ni Manang Lita. Lumapit si Paulo. Ang kanyang mga hakbang ay naninindak. Sigurado ka? Ikaw lang. At si Andrea ang may access sa kwarto namin kapag nasa trabaho ako. Imposibleng kunin ni Andrea ang gamit ng sarili niyang asawa. Diyos ko po, sir. Mamatay man ako. Hindi ko po kinuha yan. Nagsimulang umiyak si Manang Lita. Agad na namagitan si Andrea. Tumayo sa pagitan ni Paulo at Manang Lita. Paulo, teka muna. Huwag kang magbintang basta-basta. 10 taon na sa akin si Manang Lita. Kahit sukli sa pamamalengke, hindi niya kailanman kinuha. Hanapin natin ulit ng dahan-dahan. Baka naisingit lang sa sofa o naiwan sa kotse. Tinitigan ni Paulo si Andrea. Isang kakaibang tingin. May halong galit, takot,
At kung ano pa na hindi mabasa ni Andrea. Parang desperasyon. Wala tayong oras para maghanap ng dahan-dahan, Andrea. Isa iyong asset. At wala akong pinagkakatiwalaan ngayon. Malamig na sabi ni Paolo. Tumabi ka. Hahalughugin ko ang kwarto niya sa likod. Paolo. Napasigaw si Andrea. Ngunit mabilis nang naglakad si Paolo patungo sa service area. Sa maliit na kwarto sa likod ng kusina, kung saan nakatira si Manang Lita. Maliit ngunit maayos ang kwarto ni Manang Lita. Mayroon lamang isang plastik na aparador, isang foam mattress sa sahig, at isang maliit na electric fan. Nakadikit sa dingding ang mga litrato ng kanyang mga apo sa probinsya. Ang karaniwang payapang kapaligiran ay ngayoy nagulo. Hinila ni Paolo palabas ang lahat ng laman ng aparador ni Manang Lita. Mga lumang duster, mga t-shirt, at isang rosaryo na nagkalat sa sahig. Paolo, itigil mo yan! Sobra na to. Sigaw ni Andrea. Hawak ang braso ng kanyang asawa, si Manang Lita, ay nakatayo sa may pintuan. Humahagulgol habang pinapanood na halungkatin ang kanyang pribadong espasyo. Manahimik ka, Andrea. Masyado kang mabait. Sigaw ni Paolo nang hindi lumilingon. Lumuhod siya, itinaas ang foam mattress ni Manang Lita ng marahas, at doon, naroon ang bagay na iyon. Isang madilim na berdeng kahon na pelus, ang reserbang kahon ng relo, na karaniwang itinatago ni Paolo sa pinakailalim na drawer ng kanilang aparador. Ang kahon ay nakalatag sa ilalim ng kama, natatakpan ng manipis na alikabok. Dinampot ito ni Paolo na may kasamang madulang kilos. Tingnan mo to, napatanga si Andrea. Iyon. Binuksan ni Paolo ang kahon. Walang laman. Nasaan ang relo? Sigaw ni Paolo. Lumingon siya at itinutok ang walang laman na kahon sa mukha ni Manang Lita. Nandito ang kahon. Ibig sabihin na ibenta mo na. Ha? Namutla ang mukha ni Manang Lita. Na parang papel. Nanlambot ang kanyang mga binti, hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Diyos ko po, sir. Hindi ko po alam kung bakit nandyan ang kahon na yan. Hindi ko po yan kailanman nakita. Sumpaman po, sir. Sinong magnanakaw ang aamin? Kung aamin lahat, puno na ang mga kulungan. Inihagis ni Paolo ang kahon sa sahig, na lumikha ng isang masakit na kalabog. Nalilito si Andrea. Nagbabanggaan ang kanyang lohika. Ang ebidensya ay nasa harap niya. Malinaw na nasa kwarto ni Manang Lita ang kahon. Ngunit, tumatanggi ang kanyang puso na maniwala si Manang Lita ang nag-alaga sa kanya noong nagka-dengue siya habang si Paolo ay nasa business trip sa ibang bansa. Si Manang Lita ang laging nagsasabi ng totoo tungkol sa nabasag na baso o mantsa sa damit. Ang pagnakaw ng relong nagkakahalaga ng milyon-milyon ay tila napakalayo sa kanyang pagkatao. Paolo, baka may hindi lang tayo pagkakaunawaan. Mahinang sabi ni Andrea. Baka hindi sinasadyang nadala ni Manang habang nag-aayos ng kwarto. Nadala? Nasa pinakailalim na drawer yon, Andrea. Nakatago. Siguradong hinalughog niya yon noong wala tayo. Hinawakan ni Paolo ang balikat ni Andrea. Matalim na nakatitig. Pinipilit siyang sumang-ayon. Sinasamantala niya ang kabaitan mo. Akala niya dahil malambot ang puso mo, pwede niya tayong unti-unting ubusin. Ngayon, relo. Bukas. Ano? Mga alahas mo? Ang titulo ng bahay na to? Ang mga salita ni Paolo ay tumusok. Malambot ang puso. Palaging pinupuri ni Paolo ang kabaitan ni Andrea. Pero ngayon, ang salitang iyon ay parang isang insulto. Hindi ko po kinuha. Ma'am, parang awa niyo na. Maniwala po kayo sa akin. Humikbi si Manang Lita. Nagmamakaawa ang mga kamay. Naiinis na suminghal si Paolo. Tama na ang drama. Ngayon, nasaan ang relo? Saan mo isinangla? Hindi ko po kinuha, sir. Sige, kung ayaw mong magsalita, hahayaan kong mga pulis ang magpilit sa'yo. Dinukot ni Paolo ang kanyang mamahaling cellphone mula sa bulsa ng pantalon. Huwag! Pinigilan ni Andrea ang kamay ni Paolo. Huwag pulis. Paolo, kawawa naman ang pamilya niya sa probinsya. Tinitigan ni Paolo si Andrea
na may di makapaniwalang tingin. Ninakawan ka na niya. Naaawa ka pa rin? Diyos ko. Andrea. Sige. Dahil masyadong mabait ang asawa ko. Tinitigan ni Paolo si Manang Lita na may nakamamatay na tingin. Mag-empake ka na. Ngayon din. Lumayas ka sa bahay na to. 15 minuto. Iyon ang oras na ibinigay ni Paolo. Ang dating mainit na tahanan ay biglang naging malamig at nakakakaba. Nakatayo si Paolo sa sala. Nakakrus ang mga braso. Binabantayan ang pasilyo. Papunta sa likod. Na parang isang guwardiya. Ng bilangguan. Tinitiyak niyang walang ibang madadala si Manang Lita. Sa kusina. Nanigas si Andrea. Gusto niyang tulungan si Manang Lita na mag-empake. Ngunit ang tingin ni Paolo ay pumipigil sa kanya. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa sa sarili niyang bahay. Sa unang pagkakataon sa 5 taon nilang pagsasama, naging estranghero sa kanya. Ang lalaking nakatayo sa sala. Ang Paolo na kilala niya ay isang pasensyosong lalaki. Hindi isang taong sumasabog sa galit at kayang magpalayas ng isang matanda na parang kriminal. Lumabas si Manang Lita. Mula sa kanyang kwarto dala ang isang malaking, luma ng tote bag, at isang karton ng instant noodles na naglalaman ng kanyang mga natitirang gamit. Namamaga ang kanyang mga mata. Pula ang ilong. Hindi siya naglakas loob na tumingin sa direksyon ng sala. Lumapit si Manang Lita kay Andrea. Gusto niyang yakapin ang kanyang amo. Pero alam niya ang kanyang lugar. Ipinag-cross na lang niya ang kanyang mga kamay sa dibdib. Paumanhin po, ma'am. Salamat po sa kabaitan niyo sa akin sa lahat ng panahon. Bulong ni Manang, garalgalang boses. Manang, patawarin niyo po si Paolo. Pabalik na bulong ni Andrea. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Dinukot niya ang kanyang bulsa. Hinawakan ng ilang pirasong 1,000 piso na kinuha niya mula sa kanyang pitaka. Ito po para sa pamasahe niyo, pauwi sa probinsya. Dahan-dahang umiling si Manang Lita. Tinatanggihan ang kamay ni Andrea. Wag na po ma'am. Baka magalit si sir pag nalaman. May kaunti pa naman po akong ipon. Kunin niyo na, Manang. Parang awa niyo na. Pilit ni Andrea. Isinuksok ang pera sa bulsa ng duster ni Manang Lita na nakapatong sa ilalim ng isang manipis na jacket. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Paolo mula sa sala. Huwag kayong magbulungan dyan na parang may pinaplanong masama. Nagulat si Manang Lita. Tinitigan niya si Andrea ng mabuti. May ibang kahulugan ang kanyang tingin ngayon. Hindi lang lungkot, kundi isang tingin na puno ng kahulugan. Isang mapilit na tingin. Ma'am, bulong ni Manang Lita. Napakabagal. Halos hindi marinig. Halos hindi gumalaw ang kanyang mga labi. Mag-ingat po kayo. Si Sir, hindi po siya tulad ng inaakala ninyo. Kumunot ang noo ni Andrea. Anong ibig mong sabihin, Manang? Bago pa makasagot si Manang Lita, pumasok na si Paolo sa kusina. Ang kanyang nakakatakot na presensya ay nagpabigat sa hangin. Tapos na ba ang paalamanan? Labas! Giniya sila ni Paolo patungo sa likod bahay. Hindi man lang niya hinayaan si Manang Lita na dumaan sa harapang pinto. Para kay Paolo, si Manang Lita ay isa ng basura na kailangang itapon sa daanan ng basura. Ang likod bahay nila ay konektado sa isang maliit na eskinita na karaniwang dinadaanan ng magtataho. Makulimlim ang umaga, na para bang nakikiramay ang langit sa madilim na kalooban ni Andrea. Nakatayo si Paolo sa may pintuan. Tinitiyak na talagang lumabas na si Manang Lita sa gate. Hintayin mo ako dito. Kukunin ko lang ang susi ng padlock sa likod, sabi ni Paolo. Tumalikod siya at pumasok sa bahay. Iniiwan si Andrea at Manang Lita na mag-isa sa likod bahay para sa ilang mahalagang segundo. Ang sandaling iyon ay maikli. Ngunit binago nito ang lahat. Sa sandaling nawala ang likod ni Paolo sa likod ng pader, nagbago ang kilos ni Manang Lita. Hindi na siya mukhang nagpapaapi. Sa mabilis at maingat na kilos, dinukot niya ang loob ng kanyang tote bag. Hinila ng kanyang kulubot na kamay ang isang maliit na bagay, isang lumang modelo ng Nokia na may keypad na goma at basag-basag na screen. Isang cellphone na malayo sa pagiging moderno. Tinalian ng goma para hindi matanggal ang baterya. Ma'am,
Kunin niyo to. Bulong ni Manang Lita. Marahas na inabot ang cellphone sa kamay ni Andrea. Manang, di ba't ito lang ang cellphone niyo? Itago niyo po. Nanlaki ang mga mata ni Manang Lita. Nakatingin sa pinto sa loob. Makinig po kayong mabuti, ma'am. Buksan niyo ang file manager. Tapos yung folder na recordings. Voice recordings po. Hindi po ako makapagsalita ng diretsahan. Natatakot po ako. Hinawakan ni Andrea ang malamig na cellphone. Nalilito. Ano ba talaga ang nangyayari? Ma'am, buksan niyo po ang mga recording sa loob. Para po sa kaligtasan ninyo. Huwag na huwag ninyong hahayaang malaman ni Sir na nasa inyo ito. Kung malaman niya, buhay po natin ang kapalit. Kinilabutan si Andrea sa tono ng pananalita ni Manang Lita. Hindi iyon tono ng isang taong nasasaktan dahil sinibak. Iyon ay tono ng isang taong takot na takot. Narinig ang mga yabag ni Paulo na papalapit na naman. Sa isang reflex na hindi niya alam na taglay niya, isinuksok ni Andrea ang lumang cellphone sa likod ng kanyang baywang. Tinatakpan ang umbok nito ng maluwag na t-shirt na suot niya. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang sasabog. Muling lumitaw si Paolo dala ang susi ng padlock. Matigas pa rin ang kanyang mukha. Halika na, labas. Tumingin si Manang Lita kay Andrea ng isang sulyap isang paalam na tingin na nagpapahiwatig ng mabigat na pasanin, saka binuhat ang kanyang bag at lumabas ng gate. Agad na ikinandado ni Paolo ang padlock na lumikha ng malakas at mabigat na kalabog. Tapos na. Huminga ng malalim si Paulo na parang nakapag-alis ng mabigat na pasanin. Lumingon siya kay Andrea. Lumambot ang kanyang mukha. Ang maskara ng isang mapagmahal na asawa ay bumalik na. Hinaplos niya ang pisngi ni Andrea. Sorry mahal. Ha? Kailangan kong maging matigas kanina. Para rin yun sa kabutihan natin. Ayokong may magnanakaw sa bahay na to. Hahanapan kita ng bagong kasambahay. Mula sa isang mas kilalang ahensya, pilit na ngumiti si Andrea. Sa likod ng kanyang baywang, ang basag na cellphone ay parang nagbabaga sa kanyang balat. Oo, Paolo. Tama ka. Mahinang sabi ni Andrea, ang kanyang unang kasinungalingan sa asawang dati niyang sinasamba. 2 oras ang lumipas, umalis na si Paulo, papuntang opisina. Nagmamadali siyang umalis. Nagdahilang kailangan niyang habulin ang meeting kasama ang kliyente mula sa Singapore. Kahit wala na ang kanyang swerteng Rolex. Ang malaking bahay ay tahimik na ngayon. Isang nakakabinging katahimikan. Naupo si Andrea sa gilid ng kanilang kama sa master bedroom. Sa kanyang kamay, nakalatag ang Nokia cellphone ni Manang Lita. Ang bagay na iyon ay mukhang napaka-alien sa marangyang kwarto na puno ng mga branded na gamit. Ang cellphone ay marumi, mamantika, at basag na basag ang screen. Pinindot ni Andrea ang power button sa itaas. Umilaw ng malabo ang screen, ipinapakita ang iconic na logo ng nagkakamay na mga kamay, ngunit putol-putol dahil sa sirang pixels ng screen. Isang bar na lang ang baterya. Ang mga daliri ni Andrea, na sanay sa touchscreen ng iPhone, ay naging asiwa sa pagpindot sa matitigas na physical navigation buttons. Menu, gallery, memory card, voice recordings. Isa lang ang file doon. Ang automatikong titulo ay Record 001.amr. Ang petsa ay kahapon ng hapon, 4:30 p.m. Noong mga oras na iyon, si Andrea ay nasa isang brunch kasama ang kanyang mga amiga at si Paulo ay hindi pa dapat nakakauwi galing opisina. Napalunok si Andrea. Nanginginig ang kanyang daliri sa ibabaw ng gitnang button. Play. Sa simula, tanging static na kaluskos ang maririnig. Pagkatapos, umalingawgaw ang tunog ng mga yabag. Tila inire-record ito ni Manang Lita. Mula sa likod ng bulsa ng damit o siwang ng pinto. Ang tunog ay bahagyang mahina, ngunit malinaw pa rin. Pagkatapos, narinig ang boses ni Paulo. Napakalinaw. Oo, safe. Nasa kamay ko na ang pera. Nanigas si Andrea. Boses iyon ni Paulo. Ngunit iba ang tono. Walang lambing. Walang autoridad. Ang tono ay magaspang, natataranta, at tuso. Wala akong pakialam kung bumagsak ang presyo.
Kailangan ko ng 200,000 cash ngayong hapon din, pare. Kung hindi, tatrabahuhin ako ng mga tao mo sa daan. 'Di ba? Isang saglit na katahimikan. Tila nakikinig si Paulo sa kanyang kausap sa telepono. Relax ka lang. Hindi malalaman ng asawa ko. Ngayon, madaling utuin. Gagawa ako ng eksena bukas ng umaga. Yung matandang katulong ang gagawin kong scapegoat. Ilalagay ko ang kahon sa kwarto niya. Ayos na. Tumulo ang luha ni Andrea nang hindi niya namamalayan. Nanikip ang kanyang lalamunan. Oo. Binenta ko yung Rolex para lang pambayad ng interes sa utang ngayong buwan. Yung natitirang utang ko sa sugal na 7 milyon. Inaayos ko na. Yung titulo ng bahay na to, nakapangalan sa asawa ko. Pero may inihanda na akong mga dokumento para pirmahan niya. Isang special power of attorney. Sasabihin kong dokumento lang yun. Para sa tax. Narinig ang isang tuyo at masamang tawa sa recording. Madali lang yon. Tiwala siya sa akin 100%. Akala niya isa akong ulirang asawa, pero ang kailangan ko lang talaga ay ang mga ari-arian ng tatay niya. Natapos ang recording, nabitawan ni Andrea ang cellphone sa kama, na para bang nakuryente siya. Gumuho ang mundo ni Andrea. Ang pagnanakaw ay peke. Ang galit ni Paulo ay peke. Ang pagmamahal niya, peke. Ang kanyang asawa ay hindi biktima ng pagnanakaw. Ang kanyang asawa ay isang sugarol na baon sa milyon-milyong utang, na kayang magbintang sa isang walang malay, na matanda, para pagtakpan ang kanyang mga kasalanan. At ang mas nakakatakot, ang susunod na target ni Paulo ay hindi isang relo o alahas. Ang target niya ay ang bahay na ito. At si Andrea mismo. Biglang nag-vibrate nang matagal ang sariling cellphone ni Andrea na nasa bedside table. Lumitaw sa screen ang pangalang hubby, kasama ang litrato ni Paulo na malapad ang ngiti. Karaniwan, masaya niya itong sasagutin, pero ngayon, ang makita ang litratong iyon, ay nagpaduwal sa kanya. Tinitigan ni Andrea ang kanyang refleksyon sa salamin ng aparador. Ang mukha ng isang inosenteng babae ay nawala na. Pinalitan ito ng mukha ng isang babaeng takot. Ngunit ngayon ay hawak na ang susi sa katotohanan. Hindi niya maaring sagutin ang teleponong iyon sa karaniwang tono. Kailangan niyang umarte. Simula sa sandaling ito, ang kanilang pagsasama ay isang dula-dulaan at kailangang maging mas mahusay na aktres si Andrea kaysa sa kanyang asawa kung gusto niyang makaligtas. Huminga ng malalim si Andrea. Marahas na pinunasan ang kanyang mga luha at sinagot ang tawag. Hello, mahal? Ang boses ni Andrea ay tunog normal, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kumot hanggang sa namumuti. Ang malamig na digmaan sa loob ng kanilang tahanan ay nagsimula pa lamang. Kinagabihan, pasado 8:00 na. Nakatayo si Andrea sa harap ng kalan, hinahalo ang bulalo na ang amoy ay pumupuno sa kusina. Automatiko ang kilos ng kanyang mga kamay. Ginagawa ang ritual na daan-daang beses na niyang ginawa. Ngunit, ang kanyang isip ay lumilipad sa malayo, sa bulsa ng kanyang pantulog. Ang Nokia cellphone ni Manang Lita ay parang mabigat. Tila hinihila ang grabidad ng buong silid patungo dito. Narinig ang tunog ng pagbukas ng automatic gate. Tumalon ang puso ni Andrea. Pumasok ang kotse ni Paulo. Huminga ng malalim. Andrea, huwag kang manginig. Pinatay ni Andrea ang kalan. Naglakad siya patungo sa salamin sa pasilyo. Pinipilit na itaas ang gilid ng kanyang mga labi. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Isang masunuring asawa, inosente, at walang alam. Ang maskara na nilikha ni Paulo para sa kanya ay kailangan na niyang gamitin para labanan ang lumikha nito. Bumukas ang pinto sa harap. Pumasok si Paulo na nakasukbit ang kanyang coat sa balikat. Mukha siyang pagod, ngunit may kislap ng ginhawa sa kanyang mga mata na hindi maitago. Ang bigat na nagpasabog sa kanya kaninang umaga ay tila nawala na. I'm home, sabi ni Paulo. Sinalubong siya ni Andrea. Hinalikan ang likod ng kamay ng kanyang asawa. Malamig ang balat ni Paulo.
kabaligtaran ng nag-aalab na apoy sa dibdib ni Andrea. Kamusta ang araw mo, Paulo? Naging maayos ba ang meeting? Hinalikan ni Paulo ang noo ni Andrea. Ang mga labing iyon ang parehong mga labi na narinig ni Andrea sa recording na nagpaplano ng kanyang pagkawasak. Pinigilan ni Andrea ang pagduwal na biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Nasiyahan ang kliyente mula sa Singapore. Nagsinungaling si Paulo nang hindi kumukurap. Inalis niya ang kanyang sapatos at sumulyap sa kanyang walang relong pulso. Naging malungkot ang kanyang mukha. Isang perpektong pag-arte. Pero alam mo, parang may kulang talaga nang wala yung relo. Hindi ko pa rin maisip na si Manang Lita. Ata, kailangan kagatin ni Andrea ang loob ng kanyang pisngi para hindi sumigaw. Hayaan mo na yon, Paulo. Isipin mo na lang na pampatanggal ng malas. Ang mahalaga, naging matagumpay ang meeting mo. Tama ka. Ikaw talaga ang pinakamaunawaing asawa. Ngumiti si Paulo at naglakad patungo sa hapagkainan. Wow! Bulalo! Alam na alam mo talagang gutom na gutom ako. Hindi ako nakakain ng tanghalian kanina dahil abala sa presentasyon. Sinungaling, sabi ng isip ni Andrea. Hindi ka nag-present. Nakikipagtransaksyon ka sa isang madilim na lugar. Ang hapunan na iyon ang naging pinakamabigat na pagsubok sa buhay ni Andrea. Nakaupo siya sa harap ng lalaking pinakasalan niya sa loob ng 5 taon. Pinagmamasdan ang bawat kilos nito. Ang paraan ng paghiwa ni Paulo ng karne. Ang paraan ng paghigop niya ng sabaw. Ang paraan ng kanyang magaan na pagtawa habang nagkukwento tungkol sa opisina. Lahat ay mukhang normal. Masyadong normal. Iyon ang pinakanakakatakot. Si Paulo ay hindi isang halimaw na mukhang nakakatakot. Siya ay isang halimaw na kayang tumawa nang malutong matapos sirain ang buhay ng ibang tao. Oo nga pala, Paulo. Dahan-dahang nagsalita si Andrea. Inilapag ang kanyang kutsara. May tumawag kanina galing sa bangko. Nag-aalok ng credit card na may malaking limit. Tinanggihan ko siyempre. Maayos pa naman ang finances natin, di ba? Huminto sa isang iglap ang paggalaw ng kutsara ni Paulo. Napakaikli. Halos hindi mapansin. Ngunit nahuli ito ni Andrea. Dahan-dahang umubo si Paulo. Bakit mo naman pinapansin ang mga telemarketer? Maayos ang lahat. Bakit mo natanong? Tinitigan ni Paulo si Andrea. Nagsisiyasat ang kanyang mga mata. Wala naman. Yung educational fund. Para sa magiging anak natin. Nasa isa mo kasing account. Gusto ko lang siguraduhin na hindi iyon nagagalaw para kapag biniyayaan na tayo ng anak balang araw, handa na ang pang-international school niya. Relax ka lang, mahal. Lahat ay maayos na pinamamahalaan. Ako ang finance manager sa opisina. Paanong magiging magulo ang pananalapi ng ating pamilya? Tumawa si Paulo, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Huwag mo nang isipin ang pera. Ang trabaho mo lang ay maging maganda dito sa bahay. Alagaan ako. At tumingin siya sa paligid ng bahay. At pangalagaan ang ating mga asset. Ang salitang asset. Tila isang banta sa pandinig ni Andrea. Nang gabing iyon, habang mahimbing nang humihilik si Paulo, nakahiga si Andrea, nadilat ang mga mata. Tinitigan niya ang likod ng kanyang asawa. Ang likod na dati niyang niyayakap sa pagtulog ay parang isang malamig na pader na naghihiwalay kay Andrea sa katotohanan. Dahan-dahang bumangon si Andrea. Kinuha ang cellphone ni Paulo na nasa bedside table. Nakalock. Face ID. Alam niyang hindi niya ito mabubuksan. Nang hindi ginigising si Paulo, ibinalik niya ang cellphone. Kailangan niya ng ibang paraan. Kailangan niyang maging mas matalino kaysa sa kanyang asawa. Kinabukasan, sa sandaling umalis ang kotse ni Paulo, agad na kumilos si Andrea. Hindi siya pumunta sa brunch o sa gym. Ang kanyang karaniwang iskedul. Pumasok siya sa opisina ni Paulo sa ikalawang palapag. Isang silid na bihirang niyang pasukin dahil palaging sinasabi ni Paulo na ito ang kanyang sagradong lugar ng trabaho. Binuksan ni Andrea ang laptop ni Paulo na naiwan sa bahay. Isang lumang laptop na bihirang gamitin ngunit konektado sa parehong Google account ng kanyang work laptop. Si Paulo ay isang taong pabaya pagdating sa pag-log out.
Masyado siyang kampante na si Andrea ay tech illiterate at hindi makakaintindi. Binuksan ni Andrea ang browser. Tama nga, naka-login pa rin ang Google account niya. Mabilis na binuksan ni Andrea ang search history. Walang laman. Binura ito ni Paulo. Lumipat si Andrea sa Google Maps timeline. Isang feature na madalas makalimutan ng mga tao. Nakalimutan ni Paulo na i-off ang location tracking feature. Nakita ni Andrea ang history ng mga biyahe ni Paulo kahapon. 9 a.m. Umalis ng bahay. 10. 12 a.m. Dumating sa Green Hills. San Juan. Hindi sa opisina niya sa BGC. 11:00 a.m. hanggang 1:00 p.m. nanatili sa isang shopping center doon. 2:00 p.m. Bumalik sandali sa opisina. Green Hills. Bulong ni Andrea. Pinalaki niya ang mapa sa puntong iyon. Maraming tindahan doon, ngunit isang pangalan ang nakakuha ng kanyang pansin dahil minarkahan ito ni Paulo bilang favorite isang linggo na ang nakalipas. Hidalgo Watch. Jewelry. Nagbukas si Andrea ng bagong tab. Sinubukang i-access ang internet banking. Alam niya ang user ID ni Paulo dahil nakita na niya ito dati, ngunit ang password. Sinubukan ni Andrea ang kanilang wedding anniversary. Error. Ang kaarawan ni Paulo. Error. Naalala ni Andrea ang recording ni Manang Lita. Binanggit ni Paulo ang pangalang Boss Dragon. Posible kaya sinubukan ni Andrea ang isang kakaibang kombinasyon na nakita niyang isinulat ni Paulo sa isang scratch paper. Dragon 88. Error. Huminga ng malalim si Andrea. Halos sumuko na. Pagkatapos ay nakita niya ang isang post-it note sa ilalim ng monitor. Isang sulat kamay na parang sinulat ng manok. Day ni Mama. Tinip ni Andrea ang kaarawan ng yumaong biyenan niya. Login successful. Pakiramdam ni Andrea ay tumigil ang kanyang puso nang makita ang balanse sa screen. Pangunahing account. Eminong Limon. Savings account. Eminong Limon. Time deposit. 0. Saan napunta ang daan-daang libong bonus ni Paulo? Saan napunta ang kanilang joint savings? Kinlik ni Andrea ang menu ng transaction history. Ang screen ay puno ng pula. Fund transfer, fund transfer, fund transfer. Ang mga patutunguhan ay iba-iba. M88 deposit. Sabong cash in. Transfer sa isang account na nagngangalang Berto Dragon. Sa loob ng huling 3 buwan, nag-transfer si Paulo ng kabuuang litong 7 milyon sa mga online gambling site at kahina-hinalang personal na account. Tinakpan ni Andrea ang kanyang bibig gamit ang kamay. Pinipigilan ang isang sigaw. Bangkarote sila. Higit pa sa bangkarote. May utang si Paulo na patuloy na tumutubo ang interes. Ang marangyang buhay na ito ay isang hungkag na shell na malapit ng mabasag. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang tungkol sa pera, kundi ang mga petsa ng transfer. May isang malaking transfer na nagkakahalaga ng 50,000 noong kanilang wedding anniversary noong nakaraang buwan. Noong panahong iyon, sinabi ni Paulo na hindi siya makakabili ng regalo dahil hindi pa lumalabas ang bonus. Ang pera pala ay ginamit para sa deposito sa sugal. In-print ni Andrea ang transaction history, tinupi ito ng maliliit at itinago sa loob ng isang kahon ng sanitary napkin sa banyo, isang lugar na imposibleng hawakan ni Paulo. Ngayon ay mayroon na siyang ebidensya ng motibo, ngunit kailangan niya ng mas konkretong ebidensya ng krimen. Kailangan niyang pumunta sa Green Hills. Ang Green Hills Shopping Center ng tanghaling iyon ay matao at mainit. Nagsusuot si Andrea ng malalaking itim na salamin at face mask para takpan ang malaking bahagi ng kanyang mukha. Hindi niya ginamit ang kanyang personal na kotse. Sa halip ay nagbook ng Grab na nagpababa sa kanya medyo malayo sa lokasyon. Ang Hidalgo Watch, jewelry ay nakasiksik sa pagitan ng mga tindahan ng tela at sapatos. Mula sa labas, mukha itong ordinaryo, tulad ng isang luma at maalikabok na tindahan ng relo. Ngunit nang itulak ni Andrea ang mabigat na salaming pinto, biglang nagbago ang kapaligiran. Sumalubong sa kanya ang napakalamig na aircon. Ang interior ay marangya, na may mahogany wood at pulang pelos na accent.
Walang karaniwang mga salaming estante. Ang mga relo dito ay nakatago sa loob ng mga nakakandadong cabinet sa dingding. Isang nasa katanghaliang gulang na tsinoy na may suot na silk na polo shirt ang nakaupo sa likod ng isang mataas na counter. Pinapakintab ang isang singsing na may diamante gamit ang isang microfiber na tela. Good afternoon, ma'am. Anong hanap natin? Benta o bili? Tanong niya nang walang paligoy-ligoy. Sinuri ng kanyang mga mata ang itsura ni Andrea. Mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tunay na Hermes bag at Gucci na sapatos ay nagpaunat ng bahagya sa kanyang likod, potensyal na kliyente. Naghahanap ako ng relo para sa lalaki, sagot ni Andrea. Sinusubukang panatilihing kalmado at sosyal ang kanyang boses. Pangregalo sa asawa ko. Mahilig siya sa Rolex. Sabi niya, kumpleto raw ang koleksyon dito. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Ah, Rolex. Marami kami. Anong tipo? Submariner? Datejust? Daytona. Mabilis na putol ni Andrea. Partikular niyang hiniling ang Rolex Daytona na itim ang dial. Bihira raw. Lalong lumapad ang ngiti ng lalaki. Wow! Suwerte niyo, ma'am. Tadhana nga naman. Kahapon lang ng hapon, may pumasok na ganyan. Makinis, full set, kumpleto sa kahon at papeles. May warranty pa. Naglakad ang lalaki patungo sa isang safe sa likod. Pinihit ang susi at naglabas ng isang berdeng kahon. Isang kahon na napakapamilyar kay Andrea. Kumabog ng mabilis ang puso ni Andrea nang buksan ang kahon. Doon, sa ibabaw ng isang kremang unan, nakalatag ang relo ng kanyang asawa. Nakilala ni Andrea ang manipis na gasgas sa buckle. Isang marka mula sa pagtama nito sa mesa sa opisina noong isinuot ito ni Paulo noong nakaraang buwan. Pwedeng makita? Tanong ni Andrea. Bahagyang nanginginig ang kamay nang tanggapin ang relo. Sige lang, ma'am. Espesyal na piyesa. Yung dating may-ari, gipit na gipit. Kaya binitawan sa mababang halaga. Kung sa butik, pipila ka ng 5 taon. Dito, pwede mo nang iuwi ngayon. Ang presyo, 3.5 million lang. Binaliktad ni Andrea ang relo. Nagkukunwaring sinusuri ang pagiging tunay nito. Sumulyap siya sa serial number na pino na nakaukit sa likod ng case. Ang mga numero ay eksaktong kapareho ng nakasaad sa warranty card na maayos pa ring nakatago sa drawer ni Paulo. Tanga si Paulo. Nakalimutan niyang dalhin ang warranty card nang ibenta ito. O, baka walang pakialam ang tindahang ito. Yung dating may-ari, bakit nagmamadaling ibenta? Tanong ni Andrea na parang nag-uusisa lang. Nako ma'am, alam na. Batang pasikat. Naglalaro ng stocks o sugal. Pag natalo, benta ng ari-arian. Tumawang mahina ang tindero. Paolo yata ang pangalan. Nung nagbenta, pormado sana, pero pinagpapawisan ng malamig pagpasok dito, atat na atat sa cash. Parang umikot ang mundo ni Andrea. Verbal na kumpirmasyon. Sir Paulo, pinagpapawisan ng malamig. Humihingi ng cash. Inilapag ni Andrea ang relo pabalik sa mesa. Gusto niyang sumigaw na iyon ay ninakaw mula sa kanilang conjugal property. Ngunit alam niyang hindi ito ang tamang panahon. Nasa teritoryo siya ng kaaway. Napakaganda, sabi ni Andrea. Pero kailangan ko munang tanungin ang asawa ko. Pwede ko bang kunan ng litrato sandali? Sige, pero huwag kang magtagal ha. Kinuhaan ni Andrea ng litrato ang relo. Sinisiguradong kitang-kita ang partikular na gasgas at ang background ng tindahan. Salamat kuya. Babalitaan kita mamayang hapon. Mabilis na lumabas si Andrea sa tindahan. Sinampal siya ng mainit na hangin ng Maynila, ngunit nakaramdam siya ng ginaw. Ang pangalawang ebidensya ay nasa kanyang mga kamay na. Si Paulo ay hindi lang sinungaling. Siya ay isang nakakatakot na aktor. Siya mismo ang nagbenta ng relo, pagkatapos ay umuwi, at sinira ang buhay ni Manang Lita para pagtakpan ang kanyang mga bakas. Kinahapunan, kararating lang ni Andrea sa bahay. Nahihilo siya. Kailangan niya ng mainit na shower para pakalmahin ang kanyang mga ugat. Ngunit bago pa man siya makaakyat ng hagdan, tumunog ang doorbell. Tingtong.
Sumilip si Andrea sa intercom monitor. Isang lalaking nakasuot ng itim na leather jacket at matipuno ang katawan ang nakatayo sa harap ng gate. Wala siyang dalang pakete at hindi mukhang palakaibigan. Nag-alinlangan si Andrea. Sino po sila? Tanong niya sa speaker. Courier, ma'am. May dokumento po para kay Sir Paulo. Kailangan ng wet signature. Sagot ng lalaki. Mabigat ang kanyang boses. Kumunot ang noo ni Andrea. Wala pa si Sir Paulo. Iwan niyo na lang sa guardhouse. Hindi po pwede, ma'am. Urgent na dokumento. To galing opisina. Kayo naman po ang asawa. 'Di ba? Kayo na lang po ang pumirma. May mali. Ang kanyang instinct, na ngayon ay tumalas dahil sa paranoia, ay sumisigaw ng panganib. Ngunit kung hindi siya lalabas, baka maghinala ang lalaki o gumawa ng gulo. Tahimik ang subdivision sa mga oras na ito. Kumuha si Andrea ng maliit na gunting mula sa drawer ng console table malapit sa pinto, isinuksok ito sa bulsa ng pantalon at lumabas. Hindi niya binuksan ang gate. Nakipag-usap lang mula sa likod ng mga rehas. Nasaan ang pakete? Tanong ni Andrea ng may pagkasuplada. Ngumiti ang lalaki. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa gate. Pagkatapos ay hinawakan ang mga rehas, gamit ang kamay na puno ng mga singsing na may agata. Kayo po si Ma'am Andrea, di ba? Bumaba ang kanyang boses. Hindi na boses ng isang courier. Pakisabi po sa asawa ninyo. Pinapakamusta siya ni Boss Dragon. Namutla ang mukha ni Andrea. Ang pangalang iyon na naman. Sino kayo? Walang utang na loob ang asawa ko sa mga tulad ninyo. Sinubukang maging matapang, kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Tumawa ng bahagya ang lalaki. Maraming utang na loob si Sir Paulo sa amin, ma'am. Sabihin niyo sa kanya, hindi pa pumapasok ang interes para sa linggong to. Bukas ng 12:00 ng tanghali ang deadline. Kapag lumampas yun kahit isang minuto lang. Naglabas ang lalaki ng isang lighter. Sinindihan ito at hinayaang sumayaw ang apoy sa harap ng mukha ni Andrea. Na nahaharangan ng gate, hindi namin masisiguro kung mananatiling malamig ang magandang bahay na to. Umalis ka o sisigaw ako sa security. Banta ni Andrea. Sumigaw ka lang. Yung security guard ng subdivision na, to, may utang din sa amin. Pinatay ng lalaki ang apoy ng lighter. Tandaan niyo, ma'am, bukas, 12:00. O kukunin namin ang ibang bagay bilang kapalit. Baka kotse ninyo o baka kayo mismo. Kinindatan siya ng lalaki. Pagkatapos ay tumalikod at sumakay sa isang sports motorcycle na nakaparada sa dulo ng kalye. Baka kotse ninyo, napaupo si Andrea sa likod ng gate. Nanlambot ang kanyang mga binti. Totoo ang banta. Alam nila ang bahay na ito. Alam nila ang pangalan ni Andrea. Hindi lang pera ang winawaldas ni Paulo. Nagdala siya ng nakamamatay na panganib sa kanilang pintuan. Napagtanto ni Andrea na hindi siya maaaring maghintay ng matagal. Kailangan niyang kumilos bago magpasya si Boss Dragon na maningil ng sapilitan. Nang gabing iyon, hindi pa umuuwi si Paulo. Nagpadala siya ng maikling text. Overtime. Huwag mo na akong hintayin. Alam ni Andrea na hindi siya nag-overtime. Baka naghahanap siya ng isa pang pautang para pagtakpan ng interes sa utang kay Boss Dragon o nagsusugal na naman sa pag-asang manalo ng malaki para matakpan ang lahat ng butas. Isang walang katapusang siklo. Bumalik si Andrea sa kwarto at nilak ang pinto. Kinuha niya ulit ang Nokia phone ni Manang Lita. May isa pang recording na hindi pa niya naririnig. Sinabi ni Manang Lita, buksan niyo ang mga recording. Maramihan. Muling sinuri ni Andrea ang folder. Tama. May pangalawang file. Record. 002.amr. 10 minuto ang haba. Nagsuot si Andrea ng earphones ngayon para mas malinaw ang tunog. Nagsimula ang recording sa tunog ng mabibigat na paghinga ni Paulo. Tila nasa loob siya ng kotse. Maririnig ang mahinang ugong ng makina at malabong busina. Hello, ma? Tumatawag si Paulo sa isang tao. Opo, si Paulo po to. Kumunot ang noo ni Andrea. Ma?
Ulila na si Paulo. Namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. 5 taon na ang nakalipas. Mayroon ba siyang kinikilalang ina? O ibang babae? Opo, ma. Alam ko pong nagkamali ako. Nadala lang po. Pero pangako ko, ibabalik ko lahat. Ang boses ni Paulo ay parang sa isang batang nahuling nagkasala. Ligtas po ang titulo ng bahay. Opo, nakapangalan kay Andrea, pero nakahanda na po ang peking deed of absolute sale. Papipirmahin ko siya bukas. O sa makalawa, madali lang siyang utuin. Hindi niya babasahin ang mga detalye. Tinakpan ni Andrea ang kanyang bibig. Pagkapirma niya, ililipat ko agad sa pangalan ko. Tapos isasangla ko sa bangko. Makakakuha ako ng 5 milyon. Sapat na para bayaran si Boss Dragon. Tapos yung matitira, puhunan natin para magbukas ng bagong negosyo sa Palawan. Tayo. Iwanan na lang natin si Andrea. Wala naman siyang ibang kakampi kundi ako. Mahabang katahimikan. Pagkatapos ay narinig ang malabong boses ng isang babae mula sa kabilang linya. Tumatagas mula sa speaker ng telepono ni Paulo. Isang boses na paos at may halong lamig. Isang boses ng isang matandang babae. Siguraduhin mong hindi maghihinala ang tangang babaeng yan. Kung kailangan, magdulot ka ng maliit na aksidente. Para lalong bumagal ang utak niya. Kumulo ang dugo ni Andrea. Nakilala niya ang boses na iyon. Boses iyon ni Tita Celia, ang kapatid ng yumaong ama ni Paulo. Ang babaeng laging nagpapakita ng kabaitan kay Andrea, na laging nagdadala ng cake tuwing Pasko. Kasabwat pala siya ng kanyang pamangkin para pagnakawan si Andrea. Opo, tita. Relax lang po kayo. Yung pampakalma na binigay nyo, hinahalo ko na ng paunti-unti sa inumin niya gabi-gabi. Kaya madalas siyang nahihilo. At makalimutin nitong mga nakaraang araw. Para kapag pumirma siya, medyo wala siya sa sarili. Marahas na inalis ni Andrea ang earphones. Kinapa niya ang kanyang leeg. Pakiramdam na sinasakal. Pampakalma. Kaya pala nitong mga nakaraang araw ay madalas siyang matamlay. Madalas makalimutan kung saan inilagay ang susi. Madalas matulog ng napakahimbing. Akala niya dahil lang sa stress o sa edad. Nilalason pala siya ng dahan-dahan ng sarili niyang asawa. Tumakbo si Andrea sa banyo. Isinuka ang laman ng kanyang tiyan sa lababo. Ang bulalong kinain niya kanina. Ang kapeng ginawa ni Paulo kaninang umaga. Lahat ay parang lason. Naghilamos siya ng malamig na tubig. Tinitigan ang salamin. Pula ang kanyang mga mata. Gusto mong maglaro ng marumi, Paolo? Bulong ni Andrea sa kanyang refleksyon. Sige, maglalaro ako ng mas marumi pa. Narinig ang tunog ng kotse ni Paulo na pumapasok sa garahe. Mas maaga kaysa sa inaasahan. Agad na itinago ni Andrea ang cellphone ni Manang Lita sa loob ng exhaust fan sa kisame ng banyo. Ang pinakaligtas na lugar na naisip niya. Inayos niya ang kanyang damit. Nag-spray ng kaunting pabango para takpan ang amoy ng suka at lumabas ng kwarto. Nang buksan ni Paulo ang pinto ng kwarto, may dala siyang isang brown na folder. Nagniningning ang kanyang mukha. Ang matamis na nakamamatay ng ngiti ay naroon na naman. Mahal! Gising ka pa? Malambing na bati ni Paulo. Dala ko na pala yung dokumento galing sa BIR na sinasabi ko. Kailangang pirmahan ngayong gabi para madala ko bukas. Formalidad lang to. Tungkol sa tax amnesty ng property. Inilapag ni Paulo ang folder sa dresser, sa tabi ng isang baso ng mainit na gatas na dinala niya mula sa kusina. Ginawan na rin kita ng mainit na gatas. Para masarap ang tulog mo, sabi ni Paulo. Tinitigan ni Andrea ang baso ng gatas. Ang puting gatas na umuusok-usok. Kamatayan sa isang baso. Pagkatapos ay tinitigan niya ang brown na folder. Ang kanyang kamatayang pinansyal. Ngumiti si Andrea ng matamis. Napakatamis. Salamat, Paolo. Ilagay mo lang dyan. Iinumin ko mamaya. Masahihin ko muna ang balikat mo. Mukhang tensyonado ka. Naglakad si Andrea sa likuran ni Paulo. Hinawakan ng kanyang mga kamay ang balikat ng kanyang asawa. Nagsimula siyang magmasahe habang ang kanyang utak ay mabilis na umiikot.
bumubuo ng isang plano ng pagganti. Ngayong gabi, hindi makukuha ni Paulo ang kanyang pirma. Ngayong gabi, si Andrea ang magsisimulang magbigay ng sarili niyang gamot ng paghihiganti. Kinabukasan, ang bahay ay parang isang kulungang ginto. Alam ni Andrea na bawat kilos niya ay binabantayan. Hindi ng CCTV masyadong kuripot si Paulo para magpakabit sa loob ng bahay, kundi ng mapaghinalang tingin ng kanyang asawa. Saan ka pupunta? Matalas na tanong ni Paulo nang makita si Andrea na nakabihis ng maayos at may dalang handbag. Nakaupo siya sa sala, nagkukunwaring nagbabasa ng business newspaper. Pero ang mga mata niya ay pula dahil sa kulang sa tulog. Pinigil ni Andrea ang kanyang hininga at lumingon na may itsurang pagod na pinraktis niya sa harap ng salamin. Sa doktor. Paolo, ang sakit-sakit ng ulo ko mula pa kagabi. Baka bumalik ang vertigo ko. Tinitigan siya ni Paolo ng mabuti. Ang dahilan ay kapanipaniwala. Ang pampakalma na hinalo niya sa gatas ni Andrea ay dapat talagang magdulot ng pagkahilo at disorientasyon. Ngumiti ng bahagya si Paulo. Pakiramdam na nagtagumpay ang kanyang plano. Sige, gusto mong ihatid kita? Tanong niya, nahalatang pabalat bunga lang. Huwag na, Paolo. Abala ka diba? Aasikasuhin mo yung dokumento sa notaryo ngayong tanghali. Mag-grab na lang ako. Baka hindi ako makapag-drive ng maayos kung nahihilo. Mabuti. Mag-ingat ka. Huwag ka nang kung saan-saan. Umuwi ka kaagad. Mamayang hapon. Kailangan nating pirmahan yung dokumento. Mahinang tumango si Andrea at lumabas. Sa sandaling dalhin siya ng grab palabas ng gate ng subdivision, agad niyang binago ang destinasyon sa app. Hindi sa Makati Medical Center, kundi sa isang terminal ng bus. Kailangan niyang makipagkita kay Manang Lita. Sa isang sulok ng maingay at maamoy na usok na kantina ng terminal, natagpuan ni Andrea ang matandang babae. Mukhang mas tumanda ng 10 taon si Manang Lita. Simula ng palayasin 2 araw na ang nakalipas. Nakaupo siyang yakap ang kanyang tote bag. Takot ang mukha sa tuwing may dadaan na estranghero. Ma'am Andrea. Halos maiyak si Manang Lita nang makita si Andrea. Akmang hahalikan niya ang kamay ni Andrea. Ngunit agad siyang niyakap nito ng mahigpit. Ang yakap ng 2 babaeng parehong pinagtaksilan ng iisang lalaki. Manang, hindi po kayo ligtas kung uuwi kayo sa probinsya ngayon. Alam ni Paulo ang address ninyo doon. Mabilis na bulong ni Andrea. Naglabas siya ng isang makapal na sobre at isang susi ng studio type na apartment. Iyon ay dating apartment ng isang kaibigan ni Andrea na bakante at pansamantalang ipinahiram. Dito po muna kayo sa Antipolo. Huwag po kayong lalabas kung hindi kailangan. Huwag ninyong gamitin ang lumang cellphone nyo. Nanginginig na tinanggap ni Manang Lita ang susi. Napakasama ni Sir Paulo, ma'am. Napakasama. Narinig ko siyang kausap ang mga mukhang sanggano sa telepono. Sasaktan daw po kayo kung hindi kayo pipirma. Alam ko, Manang. Narinig ko na ang mga recording. Tinitigan ni Andrea. Nang matalim ang mga mata ni Manang Lita. Manang, kailangan ko pa po ng isang tulong. Bukod sa mga recording, may nakita po ba kayo kung saan itinatago ni Paulo ang mga personal niyang dokumento na wala sa safe sa kwarto? Nag-isip ng malalim si Manang Lita. Sa bodega po sa ilalim ng hagdan, ma'am. Sa likod ng mga tambak na karton, ng mga luma niyang piyesa ng kotse. Madalas po siyang magtagal doon kapag gabi. Nasulyapan ko po minsan. Parang may inilalagay siya sa loob ng isang kinakalawang na lata ng biskwit. Gintong impormasyon. Salamat, Manang. Ngayon, umalis na po kayo. Huwag niyo akong tatawagan maliban kung emergency. Gamitin niyo itong bagong numero. Inabot ni Andrea ang isang bagong SIM card. Matapos masigurong nakasakay na si Manang Lita ng taxi papuntang Antipolo, nagmadali si Andrea pauwi. Hindi siya pumunta sa doktor, ngunit dumaan siya sa botika. Bumili siya ng mga bitamina na kamukha ng pampakalma, na karaniwan niyang iniinom, at isang pregnancy test kit. Hindi dahil buntis siya, kundi kailangan niya ang gamit na iyon para sa isang emergency scenario. 4:00 ng hapon, umuwi si Paulo ng mas maaga. Tensyonado ang kanyang mukha.
ngunit puno ng pananabik. Sa kanyang kamay, naroon ang parehong brown na folder kagabi. Si Andrea ay nakaupo sa sofa. Minamasahe ang kanyang sentido. Totoong nahihilo siya ngayon, nahihilo sa pag-iisip kung ano ang mangyayari kung mabigo siyang umarte. Anong sabi ng doktor? Tanong ni Paolo habang niluluwagan ang kanyang kurbata. Sabi ng doktor, mild stress at acid reflux daw. Magpahinga raw ako ng madalas. Mahinang sagot ni Andrea. Sakto. Pagkatapos mong pirmahan to, mababawasan na ang mga alalahanin natin. Pwede ka nang magpahinga ng husto. Ako na ang bahala sa lahat ng assets. Matamis na sabi ni Paolo. Binuksan niya ang folder sa coffee table. Halika, mahal. Pirma ka dito, dito, at dito. Sa ibabaw ng selyo, yumuko si Andrea. Sinuyod ng kanyang mga mata ang dokumento. Special power of attorney to sell. Waiver of rights. Hindi nagbibiro si Paolo. Ang dokumentong ito ay nagbibigay ng buong kapangyarihan kay Paolo na ibenta ang bahay na minana ni Andrea mula sa kanyang mga magulang nang hindi na kailangan ang kanyang pahintulot sa hinaharap. Ang hirap namang intindihin ng mga salita dito, Paolo. Nagkunwari si Andrea na nagbabasa na nakakunot ang noo. Power of attorney to sell? Akala ko ba para lang to sa tax? Nanigas ang panga ni Paolo. Ganyan talaga ang legal terms, Andrea. Ganyan ang format mula sa notaryo. Para maibaba ang tax. Tiwala ka naman sa akin, di ba? Inabot ni Paolo ang kanyang mamahaling ballpen. Bahagyang pinilit ng kanyang kamay na ipahawak ang ballpen kay Andrea. Tinanggap ni Andrea ang ballpen. Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi ito acting. Totoong natatakot siya. Kapag pumirma siya, tapos na ang kanyang kapalaran. Kapag tumanggi siya ngayon, maaaring gumamit ng dahas si Paolo dahil hinahabol siya ng deadline ni Boss Dragon bukas ng tanghali. Uminom ka muna, Paolo. Kukuha kita ng tubig, sabi ni Andrea. Sinusubukang mag-aksaya ng oras. Wag na. Pumirma ka na muna. Sigaw ni Paolo, naubos ang pasensya. Nagulat si Andrea. Napagtanto ni Paolo na nadulas siya. Sorry, mahal. Nagmamadali lang ako. Magsasara na ang notaryo ng 5:00. Halika na. Pirma na. Idinikit ni Andrea ang dulo ng ballpen sa papel. Ang itim na tinta ay dumampi sa puting papel. At doon, ginawa ni Andrea ang kanyang maniobra. Aray! Napasigaw si Andrea habang hawak ang kanyang tiyan. Ang kanyang kaliwang kamay ay sinadyang tamaan ang baso ng tubig sa mesa. Plak! Natapon ng tubig. Nabasa ang mesa at bahagi ng dokumento. Andrea! Sigaw ni Paolo sa takot. Agad na dinampot ang dokumento para hindi ito lubusang mabasa. Sorry, Paolo. Biglang sumakit ang tiyan ko. Umarte si Andrea na namimilipit sa sakit. Abala si Paolo sa pagpunas ng dokumento gamit ang tissue. Buti na lang yung unang pahinalang ang nabasa. Ligtas yung pirmahan. Muli niyang inabot ang huling pahina. Bilisan mo. Pumirma ka na bago mabasa lahat. Muling hinawakan ni Andrea ang ballpen. Ngayon, wala na siyang pagpipilian para mag-antala. Pumirma siya sa ibabaw ng selyo. Sulat. Sulat. Malapad na ngumiti si Paolo nang makita ang tinta na natutuyo sa selyo. Agad niyang hinila ang papel. Isinilid sa folder. At niyakap ito na parang isang batang nakakuha ng bagong laruan. Tapos na. Magpahinga ka na, ha? Ihahatid ko lang to sa courier ng notaryo sa labas. Hinalikan ni Paolo ang pisngi ni Andrea nang mabilis at tumakbo palabas ng bahay. Umupo ng tuwid si Andrea. Agad na nawala ang sakit ng kanyang tiyan. Tinitigan niya ang likod ng kanyang asawa na may malamig na tingin. Hindi na malayan ni Paolo noong insidente ng pagkatapon ng tubig. Sa gitna ng kanyang pagmamadaling magpunas, nagawang palitan ni Andrea ang ballpen ni Paolo ng ballpen na binili niya kanina. Isang ballpen na may erasable gel ink, isang tinta na nabubura sa init ng friction na madalas gamitin ng mga estudyante. At ang mas malala para kay Paolo, pinirmahan ni Andrea ang kanyang pangalan na may bahagyang pagkakaiba sa guhit ng letrang A at isang napakaliit na pagkakaiba na magiging dahilan para mabigo ang beripikasyon ng bangko
kapag ikinumpara sa specimen signature ng kanyang e-fill ID. Tatanggihan ng bangko ang loan application ni Paulo. Ngunit malalaman lamang niya iyon bukas. Kapag nakatayo na siya ng mayabang sa harap ng teller ng bangko. At kapag nangyari iyon, kailangang handa si Andrea na harapin ang kanyang galit. Lumipas ang gabing iyon na may kakaibang katahimikan. Umuwi si Paulo na may dalang leche flan. Umaarting siya ang pinakamabuting asawa sa mundo. Pakiramdam niya ay nanalo na siya. Pakiramdam niya ay hawak na niya ang titulo ng bahay. Magle-leave ako bukas ng kalahating araw, sabi ni Paulo habang kumakain. Para asikasuhin yung tax? Maikling sagot ni Andrea. Habang naliligo si Paulo, mabilis na kumilos si Andrea patungo sa bodega sa ilalim ng hagdan. Gaya ng itinuro ni Manang Lita, ang bodega ay kulob at maalikabok. Inalis ni Andrea ang mga karton ng lumang piyesa ng kotse. Sa pinakamadilim na sulok, natatakpan ng isang madulas na basahan, naroon ang isang kinakalawang na lata ng biskwit. Binuksan niya ito. Ang laman ay hindi biskwit. Ito ay isang tumpok ng mga lumang SIM card, ilang piraso ng blankong tseke na may mga guhit at isang maliit na itim na kuwaderno. Binuksan ni Andrea ang kuwaderno. Ito ang talaarawan ng kasalanan ni Paulo. Talaan ng utang sa sugal. Enero. Talo aw, 200k. Poker. Pebrero. Talo aw, 150k. Online slot. Marso. Hiram kay Tita Celia R 500k. Cola Reral. O. R. C. R. Ng kotse ni Andrea. O. R. C. R. Ng kotse ni Andrea? Tumakbo siya sa drawer kung saan niya itinatago ang mga papeles ng kanyang Honda CR-V. Walang laman. Ang kanyang kotse pala ay naisanla na kay Tita Celia noong nakaraang buwan. Bumalik si Andrea sa pagbabasa ng kuwaderno. Ang huling pahina ay naglalaman ng plano. Target. Bahay sa Makati. Halaga. A1OM. Plan. Benta mabilis A1OM. Kailangan pera. Takas kasama Tita Celia. Katrina. Katrina? Sino na namang Katrina? Binuklat ni Andrea ang kuwaderno. May nakasuksok na litrato. Litrato ni Paulo na nakaakbay sa isang bata at sexing babae sa isang nightclub. Sa likod ng litrato ay nakasulat, "My lucky charm, Katrina." Kinuyom ni Andrea ang litrato, hanggang sa malukot. Hindi lang pala sugal, may ibang babae pa. At si Tita Celia, ang kapatid ng kanyang ama, ay sinusuportahan ang lahat ng ito. Sila ay isang sindikato ng pamilyang parasito. Ibinalik ni Andrea ang lata sa dati nitong lugar, ngunit kinuha niya ang itim na kuwaderno at ang litrato. Ngayong gabi, sisimulan niyang paglaruan ang katinuan ni Paulo. Paglabas ni Paulo mula sa banyo, may nakita siyang isang piraso ng papel na nakapatong sa kanyang unan. Nakasulat dito ang numerong A200,000, ang eksaktong halaga ng Rolex na ibinenta niya. Nanlaki ang mga mata ni Paulo. Tinitigan niya si Andrea, na kalmadong nagsusuklay ng buhok sa harap ng salamin. "Ano to? Andrea?" Nanginginig niyang tanong. Lumingon si Andrea, nang inosente. "Ano, Paulo?" Yang papel. Nahulog mula sa bulsa ng pantalon mo kanina. Noong ilalagay ko sa labahan." "Anong talayan?" Namutla si Paulo. Alam niyang hindi niya kailanman isinulat iyon. Ito yung sales target ng team para sa susunod na buwan." "Oo, target quota." Kinuyom ni Paulo ang papel at itinapon sa basurahan. Ngumiti si Andrea sa kanyang isipan. Isang oras ang lumipas. Nanonood ng TV si Paulo. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang WhatsApp notification mula sa isang hindi kilalang numero. Naglalaman lamang ito ng isang litrato. Ang litrato ng kanyang Rolex Daytona na nakadisplay sa tindahan sa Green Hills. Walang caption. Tumalon si Paulo mula sa sofa. Tinawagan niya ang numero. "The number you have dialed is currently not in service." Tumakbo si Paulo sa kwarto. Tinitigan si Andrea na nagkukunwaring tulog.
Gusto niyang gisingin si Andrea. Gusto niyang magtanong, ngunit nag-aalangan siya. Kung magtatanong siya, mabubuking siya. Nagsimulang magpabalik-balik si Paolo sa kwarto na parang plantsa. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. May sumusunod ba sa kanya? Si Boss Dragon? O alam na ni Andrea? Ngunit si Andrea ay mukhang napakakalmado. Masyadong kalmado para sa isang asawang pinagtaksilan. Paolo, bakit hindi ka pa natutulog? Pabalik-balik ka. Nahihilo ako sa'yo. Sabi ni Andrea na nakapikit. Wala. Hindi lang ako makatulog. Utal na sagot ni Paolo. Uminom siya ng 2 tableta. Nang pampakalma ang gamot na dapat ay para kay Andrea. Dahil siya mismo ang nangangailangan ngayon ng pampakalma. Ngumisi si Andrea sa ilalim ng kumot. Enjoy your nightmare, my dear husband. Ang susunod na araw ang araw ng paghuhukom. Umalis si Paolo nang maaga dala ang folder na may pirma. Suot niya ang kanyang pinakamagandang Amerikana. Sinusubukang magmukhang kampante, kahit lubog ang kanyang mga mata. Naghintay si Andrea sa bahay. 10 a.m. Tumawag siya sa opisina ni Paolo. Hello, pwede po sa HRD? Ako po si Andrea. Asawa ni Mr. Paolo. Gusto ko lang po sanang i-confirm ang tungkol sa health insurance ng asawa ko. Ay ma'am, si Sir Paolo po ay hindi na nagtatrabaho dito. 2 months ago pa po siyang na-terminate dahil sa kaso ng malversation of company funds. Binaba ni Andrea ang telepono na nanginginig ang kamay. Matagal na palang sinibak si Paolo, kaya sa loob ng 2 buwan, umaalis siya ng umaga at umuuwi ng gabi para lang magsugal sa computer shop o tumambay sa bahay ni Tita Celia. Wala na siyang sahod. Ang perang panggastos na ibinigay niya noong nakaraang buwan ay galing sa pagbebenta ng iba pang alahas ni Andrea. 11:30 a.m. Ang cellphone ni Paolo, na natrack ni Andrea gamit ang isang app na palihim niyang ininstall kagabi habang tulog ito, dahil sa pampakalma, ay nagpakita na nasa isang malaking pribadong bangko sa Makati si Paolo. Naisip ni Andrea ang eksena. Inabot ni Paolo ang mga dokumento. Sinuri ng teller. Tinawag ang supervisor. At sa huli, pagtanggi. Tama nga. 12:15 p.m. Nakatanggap si Andrea ng tawag mula sa security guard ng subdivision sa intercom. Ma'am, may naghahanap po kay Sir Paolo. 3 lalaki. Malalaki ang katawan. Mukhang apurado. Ang mga tauhan ni Boss Dragon. Tapos na ang deadline. Sabihin niyo po na wala si Sir. Pakisabi. Kuya Guard, huwag papasukin. Utos ni Andrea. Nagpupumilit po, ma'am. Naghihintay sila sa harap ng gate ng subdivision. Pinatay ni Andrea ang intercom. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nagpadala ng maikling mensahe kay Paolo. Paolo, may bisita ka sa labas. Mukhang mga kaibigan mo. May dala silang tubo. Sa kabilang dako, sa lobby ng bangko. Kalalabas lang ni Paolo matapos paalisin ng security dahil nag-amok siya ng tanggihan ng kanyang loan application. Dahilan ng bangko. Agad na tinanggihan ng teller ang dokumento sa mismong counter dahil habang pinoproseso ito sa scanner. Bahagyang nabura ang tinta dahil sa init ng makina. At nang ihambing sa computer, malinaw na hindi ito tumugma sa specimen signature. Nabasa ni Paolo ang mensahe ni Andrea. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pula, sa galit tungo sa kulay abo. Tinanggihan ang loan. Mga goons sa bahay. Naipit siya, hindi siya makauwi. Ngunit wala rin siyang pera para tumakas. Ang tanging paraan para mailabas ang kanyang galit at mapilit si Andrea na lumagda ulit ng tama ay sa bahay. Kailangan niyang sumugal. Kailangan niyang pumasok ng palihim sa likod. Tinawagan ni Paolo si Andrea. Andrea, makinig ka. Huwag kang lalabas ng bahay. Ilock mo lahat ng pinto. Uuwi na ako. Paolo, sino sila? Natatakot ako. Sabi ni Andrea sa isang pekeng takot na tono. Wala yon. Mga naligaw lang. Basta, manatili ka sa loob. Huwag kang magbubukas ng pinto. Para sa kahit sino, maliban sa akin. Pinatay ni Paolo ang telepono. Pinaharurot niya ang kanyang kotse. Sinuong ang trapiko ng Maynila na parang isang baliw.
Hindi niya alam na si Andrea ay nakaupo ng payapa sa hapagkainan. Humihigop ng alak. Wala siyang kaba dahil alam niyang ang orihinal na titulo ng bahay. At O R C R ng kotse ay ligtas na nakatago sa isang safe deposit box sa bangko. Ito ay sa utos na rin ng kanyang yumaong ama bago ito pumanaw na ang mga orihinal na dokumento ng pamilya ay dapat na palaging nasa pangangalaga ng bangko. Kaya naman, ang mga dokumentong nakuha ni Paulo sa cabinet ay mga photocopy lamang na walang halaga. Hinihintay lang ni Andrea ang pagdating ng kanyang asawa. Ang huling yugto ng dula ay nakahanda na. Nagawa ni Paulong makapasok sa bahay sa pamamagitan ng gilid na pinto ng garahe na hindi nakikita ng mga goons sa harap ng gate. Pumasok siyang humahabol ang hininga. Lukot ang Amerikana. At magulo ang buhok. Tahimik ang bahay. Sarado ang mga kortina. At madilim ang mga ilaw. Sa hapagkainan, may mga kandilang nakasinde. May 2 plato ng steak na malamig na. At isang bote ng alak. Nakaupo si Andrea sa dulo ng mesa. Suot ang isang eleganteng pulang-pula na bestida. Ang kanyang mukha ay magandang na make-up. Kabaligtaran ng kaguluhang nararamdaman ni Paulo. Paolo, nakauwi ka na? Saan ka dumaan? Nandyan pa sa labas yung mga bisita mo. Malambing na bati ni Andrea. Masyadong malambing. Walang pakialam si Paulo sa steak o sa mga kandila. Mabilis siyang lumapit kay Andrea. Hinawakan ang kanyang mga balikat. Anong ginawa mo sa dokumento? Gigil na sabi ni Paulo. Mali ang pirma mo. Tinanggihan ng bangko. Sinadya mo, no? Dahan-dahang inalis ni Andrea ang kamay ni Paulo. Kinuha niya ang kanyang baso ng alak. Pinaikot-ikot ito. Umupo ka muna, Paulo. Mag-usap tayo ng maayos. Walang oras para mag-usap. Papatayin ako ng mga tao sa labas. Andrea, pumirma ka ulit ngayon. Yung tama. Inilabas ni Paulo ang isang bagong lukot na dokumento mula sa kanyang bag. Hinigop ni Andrea ang kanyang alak at tinitigan si Paulo. Isang tingin na nagpaatras kay Paulo. Ang tingin na iyon ay blanko, malamig, at tumutusok. Alam ko ang tungkol sa relo, Paolo. Patag na sabi ni Andrea. Natigilan si Paulo. Bahagyang bumuka ang kanyang bibig. Ano? Alam kong pinagbintangan mo si Manang Lita. Alam kong ibinenta mo ang Rolex na iyon sa Green Hills sa halagang 200,000. Alam kong natalo ka sa sugal ng 7 milyon. Alam kong sinibak ka 2 buwan na ang nakalipas. Bawat pangungusap ni Andrea ay isang malakas na dagok para kay Paulo. At, alam ko, at, itinaas ni Andrea ang maliit na itim na kuwaderno na natagpuan niya sa bodega. Ang tungkol kay Katrina. At sa plano mong iwanan ako, matapos ubusin ang aking yaman. Nanigas si Paulo. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng galit, ay naging purong takot. Ang kanyang maskara ay durog-durog na. Ang tangang asawa na minamaliit niya, ay hinubaran pala ang lahat ng kanyang mga lihim. Papaano mo nalaman? Garalgal na tanong ni Paulo. Inilapag ni Andrea ang kuwaderno sa mesa. Mula sa lumang cellphone ni Manang Lita, na minamaliit mo. Nirecord niya lahat. Paolo, ang mga marumi mong plano. Ang usapan niyo ni Tita Celia. Lahat, tinitigan ni Paulo ang itim na kuwaderno. Pagkatapos ay bumaling sa mukha ni Andrea. Dahan-dahan, ang takot sa mukha ni Paulo ay nawala. Pinalitan ng isang ekspresyon na mas nakakatakot pa. Isang ekspresyon ng desperasyon. Tumawa siya. Isang maliit na tawa na naging isang malakas at baliw na tawa. Wow! Wow! Matalino pala ang asawa ko. Mali ang akala ko. Naglakad si Paulo patungo sa pinto sa harap, nilak ito, at isinilid ang susi sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay naglakad siya sa kusina, kinuha ang kutsilyo para sa karne mula sa kahoy na lalagyan. Kung alam mo na pala lahat, ibig sabihin, hindi ko na kailangang umarte, di ba? Pinaikot-ikot ni Paulo ang kutsilyo sa kanyang kamay. Kumikinang na parang baliw ang kanyang mga mata. Kailangan ko talaga ang perang yon, Andrea.
At makukuha ko yon. Sa pamamagitan man ng voluntaryong pirma mo o sa thumb mark ng bangkay mo. Nasa iyo ang pagpili, mahal. Pirmahan mo to ngayon o sisiguraduhin kong makikita ng mga goon sa labas ang bangkay mo at aakalain nilang sila ang pumatay sa'yo. Humakbang si Paulo. Nanatiling nakaupo si Andrea. Hindi siya tumakbo. Dahan-dahang bumaba ang kanyang kanang kamay sa ilalim ng mesa. Hinahawakan ng isang bagay na idinikit niya doon. Akala mo ba ganito ako katanga, Paolo? Mag-aanyaya ng romantic dinner sa isang mamamatay tao nang walang paghahanda? Biglang namatay ang ilaw sa silid kainan. Isang ganap na kadiliman ang lumamon sa silid. Hindi ito nagkataon. Pinaghandaan ito ni Andrea. Sa ilalim ng hapagkainan, malapit sa kanyang kanang tuhod, idinikit niya ang isang smart plug na konektado sa pangunahing switch ng sala. Sa isang pindot lang sa kanyang cellphone app na itinago niya sa likod ng serbilyeta sa kanyang kandungan, pinutol niya ang kuryente. Putang ina, Andrea! Buksan mo ang ilaw! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Paulo. Puno ng takot at galit. Narinig ang malakas na pag-urong ng silya. Sinundan ng tunog ng kutsilyo na tumama sa kahoy na mesa. Inihampas ni Paulo ang kutsilyo nang walang nakikita. Hindi sumagot si Andrea. Mas kabisado niya ang layout ng bahay kaysa kay Paulo na bihirang umuwi. Sa kadiliman, gumapang si Andrea pababa mula sa kanyang upuan, tahimik na gumapang sa makapal na karpet, palayo sa hapagkainan patungo sa kitchen island. Ang paghinga ni Paulo ay parang sa isang sugatang toro. Huwag mo akong paglaruan, Andrea. Akala mo ba maililigtas ka ng dilim? Nakalak ang pinto sa harap. Nasa bulsa ko ang susi, isang nakakasilaw na puting ilaw ang biglang pumunit sa kadiliman. Binuksan ni Paulo ang flashlight ng kanyang cellphone. Ligaw na tinutok ng liwanag ang buong silid. Hinahanap ang kanyang asawa. Nagtago si Andrea sa likod ng marmol na pantry counter. Ang kanyang puso ay kumakabog. Nang napakabilis, natatakot siyang marinig ito ni Paulo. Sumilip siya ng kaunti. Nakakatakot si Paulo. Ang anino ng kanyang mukha na tinatamaan ng flashlight mula sa ibaba ay lumikha ng isang malademonyong silweta. Ang mamahalin niyang Amerikana ay itinapon na sa sahig. Ang kanyang polo ay basang-basa ng pawis. At ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na hawak ang kutsilyo. Lumabas ka, pokpok! Sigaw ni Paulo. Sinipa ang isang silya hanggang sa tumaob ito. Pirmahan mo to o puputulin ko ang mga daliri mo isa-isa hanggang sa gugustuhin mong humawak ng ballpen. Sa labas ng bahay, narinig ang malalakas na kalampag sa gate. Bang! 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 Sir Paulo, lumabas ka. Alam naming nasa loob ka. Malabo ngunit malinaw na narinig ang sigaw ng mga tauhan ni Boss Dragon. Nawawala na sila ng pasensya. Napalingon si Paulo sa bintana sa harap na may maputlang mukha. Naipit siya. Sa labas ay may mga maniningil na nagdadala ng kamatayan. Sa loob ay may asawang hawak ang susi sa kanyang pagkawasak. Ang pressure ay tuluyang sumira sa katinuan ni Paulo. Kasalanan mo to lahat. Andrea. Bulong ni Paulo sa sarili. Nagsimula siyang maglakad patungo sa kusina. Itinututok ang flashlight at kutsilyo sa lahat ng direksyon. Kung hindi ka lang naging madamot, kung namatay ka na lang sana, nang mas maaga, tulad ng mga magulang mo. Hindi ako magkakaganito, kinapa ni Andrea ang drawer sa tabi niya. Hinahanap niya ang sandata na inihanda niya kaninang hapon noong wala si Paulo. Hindi kutsilyo. Hindi niya kayang makipagduelo ng kutsilyo sa isang lalaki. Nahawakan ng kanyang kamay ang isang malamig na silindro, isang maliit na fire extinguisher na nakatabi sa ilalim ng lababo. Palapit na si Paulo. Ang liwanag ng kanyang flashlight ay gumagapang sa sahig, papalapit sa pinagtataguan ni Andrea. Aha, diyan ka lang pala, sabi ni Paulo nang makita ang dulo ng pulang bestida ni Andrea. Sumugod si Paulo, tumayo si Andrea. Mabulag ka sana. Hayop ka. Ibinuga ni Andrea ang laman ng fire extinguisher diretso sa mukha ni Paulo. Whoosh! Isang makapal na puting pulbos ang bumuga. Pinuno ang hangin
nagpapadilim sa paningin at nagpapasikip sa paghinga. Arg! Mata ko! Sumigaw si Paulo. Nabitawan ang kutsilyo. Automatikong kinusot niya ang kanyang mga mata, na mahapdi at ang kanyang baga na nasamid sa pulbos. Hindi nag-aksaya ng oras si Andrea. Sinipa niya ang nahulog na kutsilyo sa ilalim ng ref at tumakbo patungo sa hagdan. Ang kanyang patutunguhan ay ang master bathroom, sa ikalawang palapag ang kanyang huling tanggulan. Tumatakbo si Andrea, paakyat ng hagdan, na humihingal. Ang kanyang mahabang bestida ay nagpapahirap sa kanyang paggalaw, kaya pinunit niya ito hanggang sa hita para mas mabilis na makatakbo. Sa ibaba, umuubo pa rin si Paulo. Nagmumura ng mga salitang hindi kailanman naisip ni Andrea, nalalabas sa bibig ng kanyang edukadong asawa. Andrea, papatayin kita! Narinig ang mga mabibigat na yabag na humahabol paakyat ng hagdan. Ang adrenaline ni Paulo ay tinalo ang sakit sa kanyang mga mata. Hinahabol niya ito na parang isang baliw na mandaragit. Ibinagsak ni Andrea ang pinto ng master bedroom. Nilock ito at tumakbo sa banyo sa loob. Nilock din niya ang pinto ng banyo, 2 patong na proteksyon. Ngunit alam niyang ang kahoy na pinto ay hindi magtatagal laban sa lakas ni Paulo. Umakyat si Andrea sa bathtub. Binuksan ang takip ng exhaust fan sa kisame na nanginginig ang kamay. Dinukot niya ang loob. Hinila palabas ang Nokia phone ni Manang Lita at isang maliit na power bank na ikinonekta na niya. Umilaw ang cellphone. Pinindot ni Andrea ang speed dial number 1. Ang numerong iyon ay hindi sa pulis. Baka matagalan ang mga pulis kung kasong VAWC, Violence Against Women and Their Children, lang ang ire-report. Iyon ay numero ng senior lawyer ng kanyang ama, si Attorney Mendoza, na may direktang koneksyon sa hepe ng pulisya sa lugar. Attorney Mendoza, tulong! Papatayin ako ni Paolo! Sigaw ni Andrea sa mikropono ng lumang cellphone. Sa labas ng pinto ng kwarto, narinig ang malakas na paghampas. Blag! 1. Blag! 2. Bumukas ang pinto ng kwarto. Ngayon, nasa harap na ng pinto ng banyo si Paulo. Buksan mo to, Andrea. Walang silbi ang pagtawag mo sa pulis. Sigaw ni Paulo mula sa likod ng pinto. Mas mauunang makapasok yung mga goons sa labas kaysa sa mga pulis. Kapag pumasok sila, pareho tayong patay. Ibigay mo sa akin ang titulo. Ibibigay ko sa kanila bilang garantiya. Yun lang ang paraan para makaligtas tayo. Umatras si Andrea sa sulok ng banyo. Binuksan niya ang gripo ng todo para matabunan ang kanyang boses. Pagkatapos ay muling nagsalita sa cellphone. Nasa labas po siya ng pinto, attorney. May dala po siyang patalim. Inamin niyang ninakaw niya ang pera at pineke ang pirma. Paki-record po ito bilang aking dying declaration. Kung mamatay ako ngayong gabi, magtago ka, Andrea. Papunta na ako kasama ang isang unit ng CIDG. Huwag mong ibaba ang telepono. Matigas na sabi ni Attorney Mendoza. Biglang nabasag ang salamin ng bintana ng kwarto. Crash! Hindi si Paulo ang bumasag. Ang tunog ay nagmula sa balkon sa labas. Ang mga goons, nagawa nilang umakyat sa bakod at umakyat sa balkon ng ikalawang palapag. Natigilan si Paulo sa harap ng pinto ng banyo. Narinig niya ang tunog ng nabasag na salamin sa kanyang likuran. Biglang nagbago ang sitwasyon. Ngayon, si Paulo ay natrap sa kwarto kasama ang mga maniningil ng utang, habang si Andrea ay ligtas na nakakulong sa banyo. Aba, Sir Paulo, ang hirap mo palang hanapin, sabi ng isang mabigat na boses. Pinapakamusta ka ni Boss Dragon. Napigilan ni Andrea ang kanyang hininga. Idinikit ang kanyang tenga sa pinto. Teka! Teka! Boss! Narinig ang takot sa boses ni Paulo. Nagbago ang kanyang tono. Naging nagmamakaawa. Huwag niyo akong saktan. Yung asawa ko. Nasa loob ng banyo. Dala niya ang titulo. Sirain niyo ang pinto. Kunin niyo ang titulo. Para sa inyo lahat yan. Tumulo ang luha ni Andrea. Kahit sa huling sandali, sinusubukan pa rin siyang isakripisyo ng kanyang asawa. Si Paulo ay tunay na basura. Wala nang natitirang pagmamahal. Tanging matinding pandidiri na lang.
Tumabi ka, sabi ng gun. Boom! Isang malakas na sipa ang tumama sa pinto ng banyo. Nag-crack ito. Ang pinto ng banyo ay gawa sa makapal na PVC. Ngunit hindi ito idinisenyo para labanan ang sipa ng isang malaking lalaki. Boom! Nagsimulang matanggal ang bisagra ng pinto. Alam ni Andrea na hindi na siya maaaring magtago. Tumingin siya sa paligid. Bote ng shampoo. Sipilyo. Tuwalya walang silbi. Sandali. Ang plansa ng buhok. Nakasaksak pa rin sa outlet malapit sa lababo. Naiwan mula sa pag-aayos niya kaninang hapon. Ang indicator light ay kulay pula. Maximum heat 230 degrees Celsius. Inalis ni Andrea ang saksak. Hinawakan ng hawakan ng mahigpit na parang isang mainit na punyal. Blag! Bumigay ang pinto ng banyo. Isang gun na may leather jacket ang pumasok. Ang kanyang ngisi ng tagumpay ay nakakatakot. Sa likod niya, nanginginig na nakatayo si Paulo, na puno pa rin ng puting pulbos ang mukha. Nasaan ang titulo? Mrs., sabi ng gun. Iniabot ang kanyang maruming kamay. Hindi umatras si Andrea. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig, nagpapakita ng tapang na isinilang mula sa desperasyon. Wala sa akin ang titulo. Ang orihinal na titulo ay nasa safe deposit box sa bangko. Nilunok ko ang susi. Tumawa ang gun. Huwag kang magpatawa. Akin na yan. Lumapit siya. Akmang sasabunutan si Andrea. Nang iunat ng gun ang kanyang kamay, inihampas ni Andrea ang mainit na plancha ng buong lakas. Ang mainit na ceramic plate ay pumiga sa palad ng gun. TSSSS. Ang amoy ng nasusunog na laman ay pumuno sa maliit na silid. ARGH. H. Umungol sa sakit ang gun, hinila pabalik ang kanyang kamay. Hindi niya inaasahan na lalaban ang sosyal na babaeng ito. Nakita ni Paulo ang isang pagkakataon. Sa halip na tulungan ang kanyang asawa o labanan ang gun, nakita niya ang pagkakataong tumakas. Itinulak niya ang nasasaktang gun papunta kay Andrea at tumakbo palabas ng kwarto papunta sa balkon. Balak ni Paolong tumalon sa hardin sa gilid para makatakas. Habulin niyo siya! Sigaw ng gun na may paso sa kamay sa isa pa niyang kasama. Natumba si Andrea sa loob ng bathtub dahil sa bigat ng gun na itinulak ni Paulo. Tumama ang kanyang ulo sa tiles. Nanlabo ang kanyang paningin. Ang Nokia phone ni Manang Lita ay tumilapon sa basang sahig. Bumangon ang nasugatang gun. Pula ang mga mata sa galit. Wala na siyang pakialam sa utang o sa titulo. Gusto niyang bugbugin ang babaeng nagpaso sa kanyang kamay. Naglabas siya ng isang pocket knife. Mamatay ka na! Napapikit si Andrea. Kinapakapa niya ang sahig. Naghahanap ng kahit ano. Natagpuan niya ang isang matigas na bote ng toilet bowl cleaner. Nang ihampas ng gun ang kutsilyo, ibinuhos ni Andrea ang matapang na kemikal sa mukha nito. Muli, isang sigaw ng sakit ang pumuno sa silid. Pumasok ang likido sa kanyang mga mata. Pansamantalang nabulag ang gun. Nagwawasiwas ng kutsilyo ng walang direksyon. Gumapang si Andrea palabas ng bathtub. Nilampasan ang katawan ng gun na gumugulong sa sahig at tumakbo palabas ng kwarto. Sa balkon, si Paulo ay nakabitin sa rehas. Nag-aalinlangang tumalon dahil sa taas. Nakita niya si Andrea ang lumabas. Tulungan mo ako. Andrea, hilahin mo ako. Nagmamakaawa si Paulo. Nakatayo si Andrea sa may pinto ng balkon. Tinitigan ang kanyang nakabiting asawa. Hinampas ng hangin ng gabi ang kanyang mukha. Sa malayo, narinig ang papalapit na tunog ng sirena. Wang-wang! Wang-wang! Naririnig mo ba yon, Paulo? Malamig na tanong ni Andrea. Tulong, Andrea, mahuhulog ako. Humakbang si Andrea hindi para tumulong, kundi para kunin ang cellphone ni Paulo na nasa sahig ng balkon. Nahulog noong umakyat siya. Sa screen ng cellphone, may papasok na tawag mula kay Tita Celia. Sinagot ito ni Andrea at pinindot ang loudspeaker. Hello, Paulo. Nasaan ka? Nire-raid ng mga pulis ang bahay ngayon. Alam na nila ang tungkol sa money laundering sa sugal. Kailangan mong tumakas, Paulo. Huwag mo akong isasama.
Histerikal na sabi ni Tita Celia, bago naputol ang tawag. Narinig iyon ni Paulo. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Tapos na ang lahat. Mabulok ka sa impyernong ginawa mo, Paulo. Malamig na bulong ni Andrea. Tumalikod siya, pumasok muli sa bahay, at hinayaang nakabitin si Paulo doon. 1 minuto ang lumipas. Sapilitang sinira ang pinto sa harap ng bahay. Hindi ng mga goons, kundi ng isang team mula sa CIDG. Nakasama si Attorney Mendoza. Pulis! Huwag kayong gagalaw! Ang nasugatang goon sa banyo at ang kanyang kasama na humahabol kay Paulo sa balkon ay hindi nakagalaw. Sumuko sila na nakataas ang mga kamay. Mas nakakatakot ang mga baril ng pulis kaysa sa kanilang mga kutsilyo. Naglakad pababa ng hagdan si Andrea na pagewang-gewang. Punit ang kanyang pulang bestida. May mga galos ang kanyang mga binti at magulo ang kanyang buhok. Ngunit tuwid siyang nakatayo. Tumakbo si Attorney Mendoza palapit sa kanya. Hinubad ang kanyang coat para takpan si Andrea. Andrea, ayos ka lang? Mahinang tumango si Andrea. Ligtas po ako, Tito. Dinala ng mga pulis ang mga goons palabas. Pagkatapos, 2 pulis ang nagpasok kay Paulo mula sa hardin sa gilid. Paika-ika si Paulo. Sa huli, naglakas loob siyang tumalon at nasprain ang kanyang paa. Nakaposas na ang mga kamay ni Paulo sa likod. Nang dumaan siya kay Andrea sa sala, huminto siya. Hinayaan siya sandali ng mga pulis. Tinitigan ni Paulo si Andrea. Wala nang yabang. Wala nang karisma. Tanging ang mukha ng isang talunang talunan. Andrea, garalgal na sabi ni Paulo. Nagmamakaawa. Tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na away mag-asawa lang to. Pangako. Magbabago ako. Magpaparehab ako sa sugal. Pwede tayong magkasama ulit na magsimula. Alalahanin mo yung plano nating magkaanak. Tinitigan ni Andrea si Paulo na may blankong tingin. Dati, bibigay siya sa mga matatamis na salitang iyon. Dati, maniniwala siyang magbabago si Paulo. Ngunit ang mga recording ni Manang Lita ay pinatay na ang dating Andrea. Dinukot ni Andrea ang bulsa ng coat ni Attorney Mendoza at naglabas ng isang maliit na plastic na may ziplock. Sa loob, naroon ang lumang Nokia phone na basag ang screen ang cellphone na pinulot niya sa sahig ng banyo bago bumaba. Chief, malakas na sabi ni Andrea. Inabot ang plastic sa hepe ng team. Ito po ang ebidensya. Nasa loob niyan ang lumang cellphone na naglalaman ng recording ng conspiracy nila. Kasama rin po dyan ang kopya ng bank transactions na nagpapatunay kung paano niya winaldas ang pera namin sa sugal. Pakiproseso po. Nang may pinakamabigat na parusa, nanlaki ang mga mata ni Paulo. Andrea, ang sama mo. Dalhin niyo na siya. Malamig na utos ni Andrea. Hindi na tinitingnan ng kanyang asawa. Kinaladkad si Paulo na sumisigaw at nagmumura habang dinadala sa police car. Dahan-dahang nawala ang kanyang mga sigaw, nilamon ng ingay ng walkie-talkie ng mga pulis at ng mga usyosong kapitbahay na nagsimulang manood sa labas ng gate. Nagtapos ang gabi na si Andrea ay nakaupo sa sofa sa magulong sala, napapaligiran ng mga pulis na nagsasagawa ng investigasyon. Tumingin siya sa paligid ng kanyang marangyang bahay, ang mga pader na naging piping saksi sa kasinungalingan sa loob ng 5 taon. Ang bahay na ito ay hindi isang palasyo. Ito ay isang entablado ng dula-dulaan. At ngayong gabi, ang kurtina ay sa pilitang isinara na. 6 na buwan ang lumipas. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato ay nakakakalma. Inihahampas ng hangin ng dagat ang mga puting kurtina sa isang maliit at magandang villa sa gilid ng El Nido, Palawan. Hindi isang marangyang villa, ngunit mainit at komportable. Nakaupo si Andrea sa teres. Sinusuri niya ang ulat ng kanyang bagong negosyo, isang online boutique na itinayo niya mula sa natitirang personal na ipon na nailigtas niya. Ang proseso ng batas ay mahaba at nakakapagod, ngunit ang resulta ay kasiya siya. Si Paulo ay nasentensyahan ng 12 taon sa bilangguan para sa maraming kaso. Frustrated murder, estafa, paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act,
at theft. Ang kanyang mga utang ay hindi ipinasa kay Andrea dahil sa isang prenuptial agreement na, sa kabutihang palad, ay nagawa ng yumaong ama ni Andrea na naalala lamang niya sa tulong ni Attorney Mendoza. Si Tita Celia ay na-stroke habang aarestuhin sa airport at ngayon ay nasa hospital arrest bilang suspect sa kasong money laundering. Si Katrina, naglaho siya nang malaman niyang bangkarote na si Paulo at ngayon ay wanted sa ibang kaso ng panloloko. Ang bahay sa Makati ay naibenta na. Ayaw nang itago ni Andrea ang mga alaala doon. Ginamit niya ang pera para bayaran ang mga natitirang obligasyon at lumipat sa Palawan para hanapin ang kapayapaan. Ma'am Andrea, handa na po ang buko juice. Tawag ng isang pamilyar na boses mula sa kusina. Lumabas si Manang Lita. Dala ang isang tray na may 2 baso ng buko juice at banana Q. Ang mukha ng matandang babae ay sariwa na ngayon. Mas malaman ang kanyang mga pisngi at malapad ang kanyang ngiti. Hindi na siya nagsusuot ng lumang damit, kundi isang magandang duster na bigay ni Andrea. Salamat Manang. Dito ka po umupo. Samahan mo ako. Anyaya ni Andrea. Naku, nakakahiya po ma'am. Mahinang tanggi ni Manang Lita. Umupo na po kayo Manang. Utos yan. Biro ni Andrea. Tumawa si Manang Lita at umupo sa silyang ratan sa tabi ni Andrea. Isinara ni Andrea ang kanyang laptop. May kinuha siya mula sa drawer ng mesa. Isang maliit na kahon ng regalo. Para po sa inyo to. Regalo para sa kaarawan nyo. Kahit 1 linggo ng huli, maingat itong binuksan ni Manang Lita. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob, naroon ang isang pinakabagong smartphone na may malaki at malinaw na screen. Diyos ko po, ma'am. Pwede pa naman po yung luma kong cellphone. Pahinga na po yung luma, Manang. Isa siyang bayani. Ngumiti si Andrea. Itinuro niya ang isang maliit na frame sa dingding ng sala ng villa. Sa loob ng frame, nakadisplay ang lumang Nokia phone na may basag na screen at goma na nakatali sa baterya. Ang cellphone ay hindi na binubuksan, ngunit itinago bilang isang monumento. Isang maliit, walang halaga na bagay na nagligtas sa kanilang dalawa. Kung hindi dahil sa cellphone na yan at sa tapang ninyong i-record si Paulo, baka pangalan na lang ako ngayon Manang. O baka isa na akong baliw na palaboy sa Maynila. Hinawakan ni Andrea ang kulubot na kamay ni Manang Lita. Pinunasan ni Manang Lita ang kanyang mga luha. Ginawa ko lang po kung ano ang tama, ma'am. Hindi po natutulog ang Diyos. Ang masamang tao, siguradong babagsak. Ang mabuting tao, siguradong maliligtas. Opo, Manang. Pero minsan, kailangang tumigil ng mabuting tao sa pagiging inosente para makaligtas. Dagdag ni Andrea. Pareho nilang pinanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay kulay kahel at lila. Napakaganda. Huminga ng malalim si Andrea. Nilanghap ang hangin ng kalayaan. Hindi na siya ang masunuring, tangang asawa. Hindi na siya ang biktima. Ang sugat sa kanyang puso ay maaaring hindi pa ganap na gumagaling, tulad ng mga bitak sa screen ng Nokia phone. Ngunit ang mga bitak na iyon ang nagpahintulot sa liwanag na pumasok, na nagparamdam sa kanya na mas malinaw na makita ang mundo. Bukas, mamasyal tayo sa palengke, Manang. Ha? Tanong ni Andrea. Sige po, ma'am. Masiglang sagot ni Manang Lita. Ngumiti si Andrea. Nag-vibrate ang bago niyang cellphone. Sunod-sunod na pumasok ang mga order sa kanyang online boutique. Ang buhay ay nagpapatuloy. At ngayon, si Andrea na ang may hawak ng buong kontrol sa sarili niyang kwento.